certified. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mga Magic Suki, alam nyo ba kung saan magaganap ang pinakamasayang sale ng taon? Siyempre, Sa Magic Group of Companies, Big Sale with Love! Dito, mapapa I love you presyo kasa big discounts ng Magic Appliance at Magic Department Store. At kung gusto mo ng sulit na combo, meron ding exciting gift packs and bundles mula sa Magic Supermarket. Tara na, mag-shopping at mag-food trip sa mga food stalls ng M Global Incorporated. Pero teka, hindi lang yan. May special hour raffle tuwing umaga at hapon, plus the Big Sale with Love Grand Raffle. More shopping, more chances of winning, more love! Meron ding fun at exclusive activities na will surely make you feel loved. Kaya halina, sama-sama tayong mag-enjoy sa Magic Group of Companies Big Sale with Love! Magic Group of Companies Big Sale with Love at Magic Calasiao, Victoria Place, 9 a.m. to 9 p.m. Daily on November 14 to 20, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG-0355 Series of 2025. See you there, mga Magic. Ako po si Binaranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832. Ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Agaw lalangula na Sabado. Programan Ikarma Health Options. Napituyawan tayo si Dr. Glenn Soriano at Pangitar na saray paliwawa at saray sakit. Yawatan iran na lilik na inyo. At saragyo raratan niya itawag imano. Anuman ang inyong nararamdaman ay pwede nating isangguni kay Dr. Glenn Soriano ng Ikarma Health Option. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, Partner Orly, at good morning na naman sa lahat na nakikinig dito sa ating DWIC at lahat ng nanonood sa ating live streaming. Ito nga, Saturday morning, pero naghahanda na yata lahat sa may parating tayong... Parating na naman ang bagyong si Owan, Super Typhoon. Okay, well, ito nga, masasabi ko lang is kahit na hindi nyo nararamdaman ito nag-umpisa yung mga silent triggers ng inyong mga sakit, okay? Kasi kaya ako tinawag na silent triggers. Ngayon pa lang nag-tense kayo, anxiety, tumataas ang inyong mga adrenaline. Alam niyo naman ang epekto na adrenaline sa katawan. Ayun, adrenaline nagpapataas ng BP, blood pressure nyo, bantayan nyo, at saka tumataas ang mga blood sugar. Itong pag-uusapan natin ngayon, ang diabetes na naman. So, tama-tama, mayroon tayong pasyente dyan sa labas at naghihintay at pag-aaralan natin mamaya kung anong pwede natin gawin dyan. Yes. Siyempre, kapag ganito ang panahon, sabi nga nila, it's conducive for drinking. Kaya maraming mag-iinom-inom dyan. Ang problema, kapag nalasing at dumating ang bagyo, tawag natin dito, evacuation na, siya ang iwan doon dahil sa lasing. Yung nga sabi nyo, gusto mong makalimot sa problema dahil nga dito sa mga dumarating na calamity, ang akala nila yung alak ang mabisang pagkalimot ng problema. Doc? Well, yun nga, tulong yan sa pagkakalimot Tulong ang alcohol. Talagang malilimutan, patulugin pansamantala. Alam problema niyan, gigising kayo baka hindi na kayo gumising, gigising kayo nasa langit na kayo. Yan ang kasi alam niyo naman ang mga baha, itong mga yung recent naman panahon katulad na nangyari sa Cebu, yung mga nabigla sila, sandali lang tumaas ang tubig dahil may nangyari, nasira ang dike, umapa ang tubig, gano'n. Habang natutulog ka, kung lasing ka, tulog ka, hindi mo mararamdaman yun. Yun. Tuloy-tuloy ang tulog.
Kaya kailangan maging alerto, maging alerto. Naintindihan natin yung kapag iinom kung gusto nyong magkalimot sa problema, gusto nyong maging tawag natin dito, pansamantala na malimutan yung mga hinagpis ng buhay. Pero ingat-ingat lang dahil hindi natin alam itong panahon. Sa ibang probinsya, siyempre, ang problema nila doon is illegal logging. Nasa bulubundukin yan eh. Kaya nagkaroon ng flash floods mula sa taas, pababa. Ayun, maraming natabunan, maraming nalunod. At masakit doon yung mga boulders. Tumba, gugulong. Nagumugulong na tinumba lahat yung mga kabahayan. Hopefully, dito, wala namang ganun na sitwasyon sa atin dito. Kaya wag na lang umapaw ang tubig, dagat. Well, yung binanggit nyo kanina, yung soil erosion, yan analogy ko dito sa situation ng mga kalusugan ng tao. Alam mo yung soil erosion, nangyayari yan dahil sa yung ano ba yung tawag doon? Yung illegal logging, tinatanggal yung mga puno, etc. Alam niyo yung punong yan ang tagahawak, tagakapit ng mga lupa. Nag-absorb. Oo, nagtumutulong yan sa pag-absorb ng tubig. Ngayon, kung alisin yung puno, wala nang hahawak doon sa lupa. Pag sobrang na-saturate ang lupa ng tubig, talagang magla-landslide yun. Okay? So, yan yung mga nangyari over a period of time. Matagal na nangyari yung tinanggal mo yung mga puno. Gano'n, yung mga halaman na tulong doon sa soil erosion. Ngayon, dito sa kalusugan ng tao, alam niyo itong yung mga topics natin ngayon, puro mga alternative medicine, herbal medicine. Alam mo, ang herbal medicine is a form of alternative. Alternative methods are yung preventive methods for long-term na solusyon. Ibig sabihin niya, huwag niyong asahan na katulad ng soil erosion, tatanim kayo isang halaman puno, hindi na kayo magkakaroon ng baha, walang landslide. Hindi ang puno, matagal tumubo yun. Matagal yan, years bago maging isang puno yon. Etong ang kalusugan natin, kailangan magtanim kayo ng mga herbal remedies katulad na ikarma. Iinumin nyo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Yan ang magiging protection nyo dun sa mga health erosions. Kasi ang health erosions yan, yung bumababa ang inyong immune system. Kung nahuli kayo ng isang infeksyon ng virus na mababa yung inyong immune system, parang landslide yun Yun. So, ang gawin nyo, inom kayo ng mga product katulad na ikarma para mapatibay yung katawan ninyo, para mapalakas ang immune system, para kung kailan man dumating yung virus na papasok sa katawan nyo na hindi nyo na talaga malalaman, ready na kayo. Katulad din ng itong mga weather natin. Kung marami kayong puno dyan sa paligid, kaya umulan bumaha, walang landslide. Madali siya mag-absorb. Ang katawan ng tao, kung punong-puno kayo ng mga antioxidants, mga gano'n doon, kahit napasukan kayo ng kung anumang klaseng virus yan, protektado kayo, hindi tatagal yan. 3 araw na lang, tapos na yung problema ninyo. Okay. So, kung eroded ang immune system mo, siyempre, magugupo ang iyong kalusugan. O yun. Mabagsak. May binabanggit sila lagi sa nakikinig ako sa mga herbal na mga ads sa radyo. Yung sinasabi nila, window of opportunities ng mga infeksyon Yung immunity gap, sa tawag nila. Yun. Yung window of opportunity. Yan yung sinasabi natin na yung immune system nyo, lagi rin kasi nag-a-adjust yan nag-a-adjust yung sa environmental situations, kung masyadong mainit, kung masyadong malamig, o bahang-baha, o kaya yung calamities, yung immune system ng tao, nag-a-adjust yan Ngayon, habang nag-a-adjust, nagkakaroon siya ng immunity gap. Ganon, sandali lang yan, kahit na 1 araw lang. Okay, so kung tuloy-tuloy kayo umiinom ng produkto katulad ng ikarma, hindi kayo magkakaroon ng immunity gap. Tuloy-tuloy na malakas yun. Yun ang purpose ng continuous consumption itong mga herbal products katulad ng ikarma. Yun. Kapag dinidiligan mo yung katawan mo ng mga immune booster na herbal tulad ng ikarma,
siyempre yung ugat mo talagang kakapit sa tibay. Titibay. Itong product natin Nara extract. Kasing tibay ng Nara, kasing lakas ng Nara, kasing ganda din ng Nara. Ayun. So magiging sturdy o matibay ang iyong katawan kapag ka ikaw ay gumamit ng Ikarma capsule or Ikarma tea. Mura lang naman yan Pagka yung 100 kapsula ay 800 pesos lang po yun. Bali, 8 pesos ang isang capsule. At 250 rin yung sa tea. Pero ang maitutulong yan, milyon ang masisib mo sa pagbibili mo ng gamot. Yes, well, meron akong madalas na feedback galing sa yung mga users natin alam niyo naman is yung skepticism, yung para bang alanganin kayo doon sa mura. Kasi katulad nga ng mga generic, yung mga binebenta diyan sa yung mga generic stores na napakamura. Yung gamot nyo dati, yung parang nasanay kayo sa reseta ng doktor na kung bibili nyo, tig-20 ang isang capsule. Tapos kung pupunta kayo sa generics, bakit 5 piso lang ito? Ayun. Ang laki ng... Malaking savings na yun. Pero ang nasa likod ng isip ng mga ganyan, yung nasanay na sa mahal, mabisa ba kaya ito? Baka gaw-gaw ang lang laman nitong gamot nito. Yes. Okay? So, ang feedback naman sa atin, sa mga users na gumagamit ng Ikarma, na parang nabibigla, na-impress sila kasi gumastos lang sila ng 8 pesos isang capsule o kaya 15 pesos isang sachet ng tea nung tuloy-tuloy. Pero ang naramdaman nila, maganda, mabisa. Yung dati na karamdaman nila, ay nawala din na-maintain nila sa mas murang halaga. So, ibig sabihin yan, yung cost is not really a factor kung mabisa naman talaga yung produkto, yung gamot. Okay? So, malaking tulong din yan. Kasi kung dating gumagastos ka lang ng 20 pesos para itong herbal product nito, magandang effect naman sa'yo. Pero yung bad effect is naubusan ka ng budget. Kung lumipat ka rito sa medyo mura, nahati yung presyo mo, okay, paramdaman mo, okay naman. Pero yung budget mo, mas magaang. Saan ka? Ay doon ka sa mabisang mas mura. Yun ang effectivity niyan. Yung kasi yung psychological effect yun, Doc, yung sa branded at saka sa generic. Correct. Well, hindi natin talaga maiwasan na yung generic, magkakaroon siya na ng mga fake na product alam niyo naman ang mundo, punong-puno ng mga fake yan Kaya mag-ingat lang kayo. So, itong produkto natin ay Ikarma, garantisado yan. Huwag lang kayong bumili sa bangketa-bangketa. Bili kayo sa mga authorized na drugstores, Mercury, yung St. Joseph, at saka mga online. Online, delikado din ang online kasi maraming din fake sa online. Pero kung mag-order kayo sa website ng Ikarma, siguradong tunay yan darating sa inyo. Ayun. Kung gusto nyo, punta kayo sa office ni Dr. Glenn Soriano sa may second floor ng PS Bank Building sa may harap ng simbahan. Makakamura pa kayo doon. May discount doon na ibibigay sa inyo si Dr. Glenn Soriano. Fringe benefit pa, may libreng konsultasyon kung sakaling bumisita kayo sa akin. Okay lang sa akin. Yun. Maraming dyan. May mga diabetes na hindi natin alam. Mamaya, namamaga na pala yung mga katawan mo, epekto na pala ng diabetes yun. Paano nagkakaganon, Dok? Well, ito nga. Isa pa masasabi ko sana nakikinig. Alam niyo, yung early diagnosis makes a big difference. Ang laking bagay ng early diagnosis. Kasi kung late na diagnosis na mayroon tayong mga pasyente dito na ngayon lang dumating, kung medyo malala na yung sitwasyon Ang hirap na manggamot yan, hirap nang baliktarin Pero kung meron kayong yung mga simpleng sign o simpleng symptom na hindi ako sigurado, pero takot akong magpa-check up kasi mahabang pila, malaking gastos, wala akong budget. Yan naman ang tulong ko sa inyo. Lumapit kayo sa akin, appointment, mag-usap lang tayo ng konti para masabi ko sa inyo, kailangan tutukan na natin dito, hindi biro. O kaya, para malaman nyo lang, hindi, simple lang yan, walang problema niya, huwag nyo isipin. Kasi alam nyo naman ang tinatawag ko psychosomatic effects sa katawan ng tao. Pag ikaw
naiisip mo araw-araw na mamamatay ka sa susunod na linggo, ay, mas malala yung problema mo. Pero pag nasabi ko sa inyo, hindi, walang problema yan, ay biglang nabunutan ka ng tinik. Mas magandang araw-araw na pakiramdam mo. Mas mabilis kang gumaling kaysa yung lagi mo naiisip na meron kang malaking mulubhang problema na hindi mo masolusyonan. Yun. Malaking bagay yun na yung makarinig ka na ikaw ay okay lang. Ito, parating na itong kalamidad. Siyempre, kapag ka may bagyo, nandyan ka lang sa loob ng bahay mo, mapapasarap ang pagkain mo, Dok. Oh, yes. Yan yung mga silent na delikado. Kasi, porque may bagyo darating. Well, pagdating talaga ng mga oras ng bagyo, alam mo yung bagyo, kung lang din yan parang bisita lang ang masama, dumadaan lang yan, papasok sa bahay mo, maghintay ka ng ilang oras, lalabas din siya. Okay? So, hindi naman na-excuse yan na hindi ka mag-exercise ng isang oras sa yung kung kailan ka pwede. O di ma-anticipate mo na o kasi gagamitin mo yung kalamidad o yung danger as an excuse para hindi ka gumawa ng tamang bagay para sa katawan ninyo. Ganun lang. Darating ang bagyo, hindi ako iinom ng gamot. Maganda bang rason yan? Darating ang bagyo, hindi ako lalakad. Hindi naman magandang rason yan Alam niyo yung sa bangko, yung sa savings account, hulug-hulugan mo kahit na konti-konti na lang. Maghintay ka, lalaki din yun. Dito sa kalusugan ng tao, hulugan mo na lang pa konti-konti. Isang taon sa susunod na taon at sa mga sunod-sunod na taon hanggang sa matanda ka na, wala ka ng sakit maliit lang hinulugan mo, pero malaki ang kabig. Yun. So, meron pong pagkaaral na na ito ay ginawa ng Tanzania study by Bijayan et al. Ng the State University of Zanzibar noong 2020 ito, Dok. At anong pinag-aralan dito, bakit mabisa itong tinatawag nating Nara extract na dyan mismo ang mga minerals na ginamit ng ikarma? Well, eto nga, nabanggit mo. Itong study done by Vijayan and colleagues, itong mga Vijayan and colleagues, itong mga researchers yan mga scientific researchers. Yung iba dyan, connected din sa university. Alam niyo yung mga estudyante, mga thesis. Kailangan sila parang requirement sa kanilang yung pag-aaral, okay? So, ito mga researchers nito, curious sila, naghahanap sila ng ano pwedeng pag-aralan. So, nabalitaan nila na itong mga ang tawag na Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine is katulad dito sa Pilipinas din sa atin, yung mga albularyo. Okay? Ang albularyo, gumagamit sila, katulad ng Ayurvedic medical specialist, gumagamit din sila ng mga herbal preparations, halaman. Isa sa mga mabisa doon sa mga Ayurvedic is itong yung Nara tree sa atin Sa kanila, ibang pangalan pero this the same family, same species Nara tree din yon. So, kinuha nila yung extract ng Nara tree na ginagamit din ng mga Ayurvedic medicine para pag-aralan bakit mabisa itong halamang ito. Ganon. So, after a 1 to 3 month study, nalaman nila na itong extract nito, mabisa ito ng pagpababa ng blood sugar. Ganon yon. So, tinesting din nila further for other properties. At nalaman din nila is a very potent yung antioxidante. Okay? So, sa chronic disease ng diabetes, ang problema talaga nito is sustained elevated blood sugar. Okay? So, yung sustained elevated blood sugar can cause damage can cause yung propagation ng mga free radicals. Ang free radicals naman ang sumisira ng mga ugat ng tao. Ganon. So, kung inom ka ng product na very potent antioxidant, ma-prevent mo yung mga sakit katulad ng diabetes, hypertension, asthma, arthritis, lahat ng mga ganon. So, yan ang study ng Vijayan doon sa Tanzania na na-prove nila after yung few months ng research, very potent anti-diabetic preparation itong ikarma extract from the Nara tree.
Ayun. So, napakabisan itong Nara tree na ito. Alam nyo, yung Nara, yan ang pinakamatibay na puno. Kaya nga, tinawag nating national tree yan dahil pinakamatibay na puno yan. At kapag yung mga ingredients niyan na makukuha mo, titibay din yung katawan mo. Yes. Well, kaya nga tinawag nga ng Nara yung national tree is yung kanyang characteristics ng napuno niyan. Unang malaki, matibay, yung kahoy niya maganda, yung puno mismo maganda. Okay? So, para bang symbolic of the Philippines. The Philippines is beautiful, matibay, at saka malaki nagagawa niya sa kalusugan ng tao. Alam niyo kung titingin kayo sa mga magaganda, magagandang puno, magagandang babae, magagandang tanawin. Alam mo, yan, nakakatulong sa kalusugan. Yes. Nakakapababa ng blood pressure. Eh kung lagi kang depressed, magkakaroon ka ng tranquility, kung lagi ka nakatingin nature mo. Kung lagi ka nakatingin sa pangit, lagi ka nakatingin sa baha, lagi ka nakatingin sa yung distraction ng lindol, ay madidepress ka. Yung depression causes causes heart attacks, causes yung mga elevated blood sugar, elevated blood pressure. So, yung simpleng bagay na mga nakatingin ka lang sa negative, pangit. Pangit ng yung pangit ang effect yun sa health ng tao. So, ang payo ko sa mga nakikinig, be positive all the time. Be happy. Take ikarma. Kaya nga ito, bilib din ako sa bansa natin Pilipinas. Palaging binubugbog ng bagyo. Palaging nililindol. Palaging pumuputok mga bulkan. Nandyan pa rin. Matatag pa rin nakatayo ang ating bansa. Tinan yung Pilipino. Kahit titignan mo sa mga news broadcast, etc. Nakangiti pa rin ang Pilipino. Nakangiti pa rin. Matibay. We always weather the storm na ika nga. Ganyan ang Pilipino dahil nag-iikarma yung mga yan balik naman tayo sa yung very popular na saying, laughter is the best medicine, di ba? Kung lagi kang masaya, mas lagi kang healthy. Yan. Okay, pakinggan natin ang testimony ni Ma'am Julie Esteban. Ito ay diabetic, may UTI at constipated din palagi. So, anong naitulong ng ikarma kay Ma'am Julie Esteban? Hi, I'm Julie Esteban from Dagupan City. At the age of 73, ang dami-dami ko nang nararamdaman mga sakit. Nandyan yung tingling ng aking mga daliri na kung minsan nahuhulog lahat ng mga hinahawakan ko. Nandyan yung pain na parang kuryenteng dumadaloy sa aking hita papuntang baba. Para akong nanlalata dahil hindi ko alam kung pagod or what. Latang-lata ako at hindi ko maintindihan. Then, meron pa akong laging nahihilo at laging sumasakit ang aking ulo. Pero ang sabi ko sa sarili ko, kaya ko yan. Kasi tumatanda na talaga ako At the age of 73, talagang matanda na, kung tutusin. Pero one day, sumakit ang likod ko. Nagkaroon ako ng back pain papunta dito sa side. Doon ako na-alarma. Kasi, bakit ganito na lang yung pain na nararamdaman ko? Kaya, napunta ako sa Region 1, nagpa-check up. At yung palang pain na nararamdaman ko sa likod ay sanhi ng UTI. Ngayon, ang nakaka-alarma sa akin masyado ay yung glucose ko, blood sugar. Nagpa-check ako sa Region 1, ang nakuha nilang blood glucose ko or blood sugar is 183. Ay, yung blood sugar na yun, nakakaalarma talaga kasi parang diabetic na yun o kaya talagang diabetic na. Then, nung uminom ako ng ikarma, after 2 weeks, naging 139. So, laking pasasalamat sa ikarma. Naalala ko, yung pakikinig ko kay Dr. Glenn Soriano and Mr. Orly, binakita ko kay Dr. Soriano yung result, at binigyan ako ng 1 box of ikarma tea. After a week,
wow, na lesson yung mga pain. Then, sabi ko, ito na siguro yung makakatulong sa akin. Tuloy-tuloy ko after 2 weeks. After 2 weeks, nawala yung pain. I'm so happy dahil sa pagkawala ng pain, nagkaroon ako ng sound body and sound mind. Sound body dahil wala na akong pain. Sound mind dahil hindi na ako stressed. And yun, kaya ang nasa isip ko o kaya gusto kong sabihin sa mga tao, e-karma tea is life. Dahil ang e-karma tea talagang nakakatulong sa ating katawan. And thank you so much, e-karma. And ito yung masasabi ko, e-karma tea is life. Ganda ng kicker niya. E-karma tea is life. Yun. Yes. Ito nga, marami tayong mga feedbacks and testimonial na sinasabi nilang yung tungkol sa nagbibigay ng buhay ang itong product nito. Sabi ni Ms. Esteban, yung tea is life. Mm-hmm. Meron tayong mga dati mga testimonial, sinasabi niya, I came back to life. Mm-hmm. Marami ganun. Kasi alam niyo mga sinasabi nila is yung before yung nag-take sila na e-karma, parang napaka-depressed, malungkot dahil sa sakit, etc. kung anong nararamdaman nila. Tapos nung minom na e-karma, for at least 2 weeks, yun yung sinasabi ko, tuloy-tuloy lang, na-uplift yung kanilang spirit, parang nabuhayan sila at nagkaroon pa ng additional energy. Mm-hmm. Okay? Yan yung sinasabi natin na yung binanggit din ni Ms. Esteban, na sound mind begets a sound body. Kasi kung matinong pag-iisip mo, kung masaya ang isip mo, magandang tulog mo, at yung gumaganda lahat mas magandang andar ng katawan mo kung ang isip mo malinis din Okay, yan na yung psychological, psychosomatic effect nitong yung good feeling, okay? Pero yung sa medical side naman, ito Ms. Esteban, na-prove niya na after a 2-week period ng e-karma, bumaba talaga ang blood sugar level niya. Okay? Whether it's true or not, pero the fact is, when your blood sugar is normal, yung sustain, nagkakaroon ka ng yung energy kasi parang nagagamit yung blood sugar mo. Kasi blood sugar is the energy of the body. Kung hindi na papasok yung blood sugar sa katawan mo, yung parang hindi siya nagagamit, lagi kang pagod. Mm-hmm. Pero kung tama yung gamit ng blood sugar, lagi kang malakas. Ganun yun. So, yan ang feeling ni Ms. Esteban. Parang nabuhayan siya. So, yung effect naman ng yung normal blood sugar will elevate yung mga problem, yung ibang nararamdaman niya. Kasi kung mataas ang blood sugar mo, doon pumapasok yung mga sakit. Doon pumapasok yung naramdaman niyang tusok-tusok, yung pamamanhid. Neurodermatitis yun Ganon. Tapos yung isa pa, yung napansin ko rin sa kanya nung dumating siya rito, namamaga din yung mga paa niya. Meron tayong maraming pasyente yan. Yan ang resulta ng thrombophlebitis naman ng diabetes. Kasi kung diabetic ka na matagal, nagkakaroon ka ng yung problema sa ugat. Kasi nasisira yung sa loob ng ugat kaya nagbabara. So hindi makakadaloy ng husto, ng tama yung dugo papunta sa mga extremities, lalo sa mga paa. Kaya namamaga yung thrombophlebitis, ganon, leading to yung obstruction. So yan ang na dapat nyo isipin. Kung meron kayong pamamaga din ng mapa tapos diabetic, medyo kailangan mas matindi ang attention. Mm-hmm. Mas magandang gamutan na kailangan talaga meron doktor na nagbabantay. Yes, sabi niya masakit yung back pain niya, yung likod niya, mayroon siyang back pain. Nagpa-check up siya, lumalabas doon na may UTI siya pala. Paano napagaling ng e-karma itong UTI na ito, Doc? Well, maraming mechanism ang connected dyan Yung una-una, yung the blood sugar lowers yung ang tawag nito, it affects the immune system na hindi makakalaban kaagad sa mga ganong starting infection. So siya, para bang masyadong mataas yung blood sugar level niya, kaya opportunistic itong yung mga infection katulad ng urinary tract infection, kaya siya nagkaroon ng UTI. So yung UTI naman, may pain siya doon sa mga yung daanan ng ihi, nagre-reflect siya doon sa likod niya.
ang tawag doon deferred pain. Yung kang kidney kasi connected din sa mga muscle at saka ano. So kung meron kang UTI, mararamdaman mo talaga sa likod eh. Meron nga tinatawag na yung diagnostic procedure na pag medyo yung tinatap mo yung likod mo, biglang sasakit. Yun ang positive kidney punch ang tawag nila doon. So yun. So para bang all together, yung symptoms niya na yung pamamanhid sa sa mga kamay at saka yung nararamdaman sa paa niya at saka yung likod niya, all connected with yung blood sugar niya. Ay nung medyo yung na-normalize yung blood sugar niya, medyo nalilift yung mga symptoms eh. Unti-unti na nawawala. Hanggang sa, magandang pakiramdam niya, maganda yung state of mind niya, so tuloy-tuloy siyang gumagaling. Paano kapag sa may parte ng puson ang sumasakit sa iyo at mahapdi ang iyong pag-ihi? Ano ba ito? May kidney infection ba ito? O... Well, yung ang tawag doon yung peri-umbilical. Kasi yung puson, umbilicus yun, di ba? Yung peri-umbilical pain is it's a symptom of several organs na nakakonect doon sa umbilicus na yan. Pwedeng problema sa tiyan, pwedeng problema sa appendix, pwedeng problema sa kidney, pwedeng problema sa mga urinary tract. So marami yan. Kung meron kang peri-umbilical pain, kailangan talaga i-monitor yan, i-diagnose, punta sa doktor para magawa yung tamang testing. So yung peri-umbilical pain o yung back pain, syempre kung iisipin ng UTI yan, kukuha ng urinalysis. Kung positive ang urinalysis, ay di UTI nga. Pero kung negative ang urinalysis, baka kailangan ng ultrasound, baka appendix yan, o baka yung mga may problema sa yung intestine o may problema sa tiyan. Yun yung mga yon. At least naman, yung peri-umbilical pain, yan ng early warning na para bang yung warning light na nag-on. So hanapin nyo kung anong ibig sabihin nun. Anong pagkakaiba naman ng gallbladder stone sa kidney stone na ito, Doc? Well, eto nga. Ang kidney stones nadidevelop yun sa sa loob ng mga tubules eh. Yung gallbladder stone nandun sa yung gallbladder mismo. Ang gallbladder nakatouch yun sa liver. Ang kidney stones minsan nagde-develop dun sa organ mismo, minsan nagde-develop dun sa urinary bladder. Pero parehong stone bato yan eh. Yung kung i-analyze mo yung chemical constitution ng stone na yan, iba-iba naman din. Okay? Kung maranasan nyo, kung maalala nyo yung chemistry nyo, nung college days nyo, chemistry, there's a term called precipitation. Kung paano nabubuo yung bato, okay? Chemical reaction yun. Kung ipagsabay mo ang dalawang chemical, pwede kang magkaroon ng precipitation, magbubuo ang isang maliit na bato. Parang buhangin yun. Ngayon, doon sa katawan natin, na normally, pH ang acidity niya, pH ang yung tawag nito, yung human body, normally alkaline yun. Ngayon, kung sa mga diabetic, nagiging acidic ang katawan. Doon sa acidic medium, sa body fluid, kung acidic ka, mas prone to precipitation ang katawan. Ngayon, kung nandun sa gallbladder, yung it's hindi yung tama normal, magprecipitate magfo-form ang bato. Doon sa urinary bladder, kung pangit din yung acidity, magfo-form pa rin ang mga bato. So different sites yun, pero the same root cause is the change in the pH of the body fluid. Ayun. So kapag gallbladder, medyo kwan pa ito, manageable pa ito, pero kung kidney stone na, well, ang manageability ng tawag nito stones depends on the size of the stone. Okay? So, kung yung stone niya parang buhangin lang, nababanlawan lang yan eh. Nababanlawan, lumalabas. Ang gallbladder stone, kung medyo maliit, parang buhangin, pupunta sa tiyan naman yan eh. Di, syempre, doon sa dumi na ng tao yon. Okay? Yung kidney stone, nandun sa ihi. Kung maliliit na parang buhangin din, naiihi ng tao yon. Pero kung sobrang laki ng kidney stone, ay magbabara yun. Hindi ka makaihi. So, malaki ang pain nun. So, yan ang nangyayari dyan. Kailangan talaga operahan, tanggalin yung malaking stone para hindi magbara yung ihi. Yun. So, yung symptom naman ng yung stone na being
yung excreted through the urinary paths. Kung malaki, sugat-sugat yan dahil sa sobrang laki. Mayroong kunting dugo sa dinadaanan. Okay. So, paano kung, kasi mayroon yung mga iba, nakakaramdam daw ng palipat-lipat na sakit sa balakang, sa tiyan, lalo na kung humihilab sila, parang ano yung sa bituka nila, masakit. Tawag natin doon, colic. Colic. Iba naman ang mga yung origin ng mga pain ng mga colic eh. Mm-hmm. Yung colic pain yung arises from yung constriction, dilatation ng mga intestines na mayroong mga nerve endings din doon, pain receptors eh. Mm-hmm. Yung colicky pain, yung colicky, ang description ng colicky, yung pabalik-balik na para bang patusok-tusok na yung sharp pain, gano'n na, colicky. So, differentiate yung colicky pain ng yung UTI at saka yung intestine. Magkaiba rin yun eh. Pero kailangan hanapin ang source. Yung colicky pain from UTI, yung tawag natin yung rolling stone. Yung stone na lumalakad. Mm-hmm. Siyempre, dumadaan doon sa masikip na yung mga urinary passages eh. Medyo malaki. Siyempre, ang hirap ipalabas yan. Habang dumadaan yon, masakit. Basta lumakad ng konti, masakit. Mm-hmm. Colicky, biglang tatalon ka. O lumakad ng konti, tana naman. Hanggang sa lumabas na yon. Mm-hmm. Ganoon. Kung maliliit, hindi ko alam kung may mga feedback tayo na yung sa mga may kidney stones, nakikita nila, parang may lumabas na mga maliliit na buhangin. Yan ang kidney stones. Okay. Ano po ang cause naman ng pamamaga ng katawan? Para kang manas, parang yung iba may parang clubed na footed animals. Normally yan yung mga bloated, yung talagang tubig, may problema ng mga yung ang tawag na electrolyte imbalance. Kasi ang nag-hold ng tubig sa katawan, hindi katulad na yung example natin kanina, yung puno nag-hold ng tubig. Sa katawan natin, ang nag-hold ng tubig is yung alat, yung sodium. Alat. Ngayon, kung may problema ka sa sodium sa body mo, kung sobrang alat, yung katawan mo, magre-retain talaga siya ng tubig. Mm-hmm. Kaya kung yung katawan mo, yung sobra-sobra yung diet mo na mga maalat, hindi makontrol, ganon, talagang mamanasin ka. Kasi yung alat ng katawan mo, hihigupin niya yung tubig palabas ng mga ugat. Ganon yan. Hindi mo na iihi yun eh. Nandun lang sa katawan mo. Kaya manas ang tawag dyan. Okay? So, meron mga ibang klaseng manas na galing sa mga heart disease. Kaya, yung congestive heart, nakikita sa mga sa mga yung tuhod, mga tuhod hanggang sa yung ankles ng mga tao, ganon. So, yung bilateral na edema sa mga paa, dalawa yan. It's either heart disease or diabetic. Ganon yun. So, mga serious na mga signs yun. Kung nakakita ka na mga nakikita natin, namamalas yung mga paa, tatanong ka agad, may sakit ka sa puso o diabetic ka? Usually, ang sagot niyan, diabetic. Mm-hmm. So, kadalasan gano'n. Bakit mamamaga ang paa mo kung ikaw isang diabetic? Hindi, kasi ang tawag doon yung results niya ng thrombophlebitis. Kasi yung ugat na papunta sa mga paa, medyo nagbabara na. So, yung mga ugat na yan na nagbabara, hindi magandang yung circulation. So, imbis na yung magandang drainage, hindi lumalabas ang tubig. So, naiiwan dun sa paa, nagiging yung edema fluid. Ganun yun. Ayun. Okay. Ito naman, iba naman yung mga sinusumbong sa atin, kawalan ng gamot ng anti-rabies daw dyan sa City Health Office. So, hindi mo masasakupan ng ikarma yan. Okay yan. Sa Lunes na natin pag-usapan uli yan. Bakit nga ba nangangati ang katawan ng isang diabetic, Doc? Yun. Kasi yung electrolyte imbalance din yun eh. Okay? So, marami naman explanation yan eh. Pero ang isang masasabi ko lang is para neurodermatitis yan eh. Kasi kung meron kang sustained na yung elevated blood sugar, affected yung nerves mo eh. Yung nerves, dalawang klase, yung motor nerves at saka sensory nerves eh. Usually kung pangit ang condition ng sensory nerves mo, yan yung tusok-tusok, pamamanhid at yung kati-kati. Meron tayong tinatawag na neurodermatitis eh. So neurodermatitis, wala naman siyang specific na cause kundi sa pag-iisip lang. Ganun lang eh. So,
pagka medyo stress ka, lumalabas yung mga neurodermatitis na yan. So, ano maitulong dyan? Well, yung avoid yung mga stress. At saka baka unhealthy naman ang nerve system mo, pwede naman i-supplement yan ng B-complex vitamin C. Ayun. Okay. Pwede na kayong bumili ng Ikarma sa office ni Dr. Glenn Soriano sa may taas ng PS Bank Building, o kaya punta kayo dyan sa pinakamalapit na parmasya o drugstore dyan sa St. Joseph or sa Mercury. Yan, mura lang po yun. Tulad nga ng sabi ko, 800 per box. Yung laman nun is 100 capsule na yan. Yes. So, yung 100 capsules, kung sabihin nyo, kung ang maintenance nyo sa Ikarma is 1 capsule a day, good for 3 months na yun. Ganon. So, 800 pesos ang gastos mo for 3 buwan. Yun. Malaking bagay yun. Kung masusustain mo yung health mo for the rest of the year hanggang sa 1 taon, okay na yun. Kasi ang mga competitors niyan, doble ang presyo niyan. Doble. Ganon. For the same effect. Kaya ako, sa akin, yung may term na efficiency. Ang efficiency ng product means same effect, good effect for less expense. Ganun yan Yan efficient Yun. Kung masyadong mahal na yung same effect, hindi na efficient yun. Ganon. Yun, mas lalo kang may stress kung bumibili ka ng gamot mo mahal, isipin mo na naman, saan kaya ako uli kukuha ng pambili ko ng gamot? Yun ang malaking bagay. Kung stress ka sa problema na saan ka bibili, paano ka bibili, saan ka kuha ng pera pambili ng itong gamot na kailangan mo, stress yun Yun. So, the universal key is manage your stress Kahit sabihin ko, kung Ikarma ka na Ikarma, pero araw-araw meron kang iniisip na stress, ay nako, 50-50 ang laban natin dyan. Ito bang pagkain mo ng mga matatamis, diyan mo na kukuha yung sakit na diabetes o nasa dugo yan, Doc? Well, hindi. Ako masasabi ko lang is, yung diabetes talaga is natin sinasabi, is a chronic disease. Okay? A chronic disease starts with para may problema initially na hindi mo na-address for certain years, nagkaroon ka ng diabetic situation. Pero the fact na lagi kang kumakain, may mga taong kain ng matamis, hindi naman tinatamaan ng diabetes. So, yung mga taong sinasabi, tigil mo yung pagkain mo ng sobrang tamis, madadiabetes ka. O after 40 years, sa hilig nga ng matamis, hindi naman siya naging diabetic. Okay, sinasabi ng mga tao, mana-mana yan. Sabi ko, ang minamana, yung lifestyle. Yung disease, hindi minamana. Okay? So, yung lifestyle ng tao, yung lifestyle niya, na lagi kang kumakain ng matamis, pero hindi ka naman nag-exercise, puno ka ng stress, malamang tatamaan ka eventually ng diabetes. Pero kung yung lifestyle mo, lagi kang kumakain ng matamis, pero araw-araw nagja-jogging ka, nag-exercise ka, at hindi ka nag-worry, hindi ka tatamaan ng diabetes So ako, yung buong-buo correlation, yung lifestyle, yung tamang pagkain mo, tamang exercise mo, tamang pag-iisip mo, at iinom ka ng mga katulad ng Ikarma, yun ang balanse. Ganun yun. Yung pag-iinom po ng honey, kasi meron na mga nandyan sa grocery, mga honey. Mayroong honey, citrus with honey tea, ganon. Mayroon naman pure honey. Wala ba itong mga artificial, maaring magpataas ng yung sugar? Yung true honey, sinasabi, honey, is good for the body. Okay? Yung, sa totoo lang, yung isang 4 kantos na bote, di ba? Okay, kung bibilin mo for less than 300, ako may duda na ako. Yun. Kasi hindi ka makabili ng true honey ng less than 300 pesos na isang bote niyan. Yung mga nasa grocery, ang liit na bottle pero mahal. Mukhang tuno yun. Okay? Yung commercial, mas may tiwala ako sa commercial na bibili mo sa grocery sa Manila mo na medyo mahal. Magtitiwala ako dyan. Siguro analyze mo. Huwag lang yung sa bangkita. Alam naman. Pakasyat yun, pakasyat.
Meron siguro honey yun. Oo. Meron siguro isang kutsarang honey na tunay na hinaluan ng Kero syrup o kung ano man yan. Siyempre, meron din honey. Pati yung lasa, honey. Yun. Okay, sige. Ilaban natin. I-analyze mo. Kasi hindi naman kailangan i-analyze mo na lang yung presyo. So, kaya ba yun? Na bibenta ka ng honey na binibenta sa honeybee farm na ganito, na bababa ang presyo niyan sa bangketa na ganito? Parang walang honey farm dito sa lalawigan, no? Meron mga nakatago diyan. Okay. Kaya ako, lalapit ako sa mga nagbebenta na meron talagang honeybee farm. How about yung kakao? Okay, kakao is another thing. Well, ito yung mga listeners ng kakao. Kakao is a very potent antioxidant na product. Kung marami kayong kakao o yung tsokolate, yung tableya, alam nyo, maganda yan sa health kasi it's a strong antioxidant. It can prevent mga chronic diseases. So kaya maganda ang kakao, kaya magandang business din ng kakao. Well, meron tayong worldwide deficit ng kakao, kaya magandang negosyong kakao. Kasi ang kakao is worldwide in demand. Hindi ko alam kung darating yung panahon na wala na tayong mabibiling tsokolate. Ang problema kasi maraming piki na nabibili. Yun nga eh. Pero yung kakao, hindi mo napipeke yan. Tunay. Quality lang ang tanong natin. Kasi napag-aralan na ang kakao, parang sinasabi na nanalo worldwide eh. One of the best varieties of cacao is found here in the Philippines. Yun. Lalaban tayo sa Africa. Kasi yun ang dating supply ng mga cacao worldwide is yung African yung cacao. Pero yung mga naghahanap ng cacao pumunta ng Pilipinas. So yung cacao is good for diabetic. Yes, another. Kasi in general, cacao is a very strong potent antioxidant. Okay? So ang isang remedyo ng mga chronic diseases is yung supplementation with very potent antioxidant products katulad ng cacao. So kung kakain ka ng cacao na ang chaser mo ikarma, ay magandang buhay mo. Ayun. Ano po ang magiging epekto nitong diabetes na ito kapag napabayaan mo na po? Ayun, magandang tanong 'yan. Well, hindi ko naman kailangan i-explain scientific medically. Maghanap tayo ng diabetic na for 5 years diabetic siya. Ako pupustahan ko sa inyo yung 5 years na diabetic na kahit nagagamot, okay, meron siyang chronic kidney disease, meron siyang hypertension, meron siyang heart disease, meron siyang liver disease, meron siyang neurological problem. Okay, yan, pupustahan ko. Kung meron kang diabetic for 5 years, lahat yung sakit meron na sa kanya. Ayun. So, ang tanong, ano magiging side effect ng isang diabetic na poorly managed? Lahat yun. Kidney disease, heart disease, hypertension, arthritis, at saka neurologic problems. Yun. So, ilan ang gastos ng isang diabetic na napabayaan? Ay di kung isang sakit na times 5, yun ang problema ng diabetic. Lahat ng sakit darating sa'yo. So, the wise thing to do is... vulnerable ka. Sa mga viral infections. Yes. Kasi yung immune system mo mismo, yan yung mismong, yung military ng katawan ng tao, parang ginawa mo, parang bang sinisante mo ang military ng isang bansa. O kung wala kang military ng isang bansa, anong panlaban mo sa invasion? Wala. Sa katawan ng tao din. Yan ang military mo sa katawan mo, yung immune system. Patibayan mo yung immune system, handa ka sa lahat ng klaseng sakit. Ganun so, kapag may chronic diabetic ka na, so hindi na mahahabol ng ikarma yan? Mami-maintain siya. Ayan ang sa akin. Kasi kung meron kang chronic diabetes, alam mo, yung chronic diabetes developed over a minimum of 5 years. Lagi ko ginagamit. Yung chronic diabetes mo, 5 years yan. Okay? So, ang daming complication yan. Heart problem, may kidney problem, may bone problem, muscle problem, neurologic problem. Paano mo remedyohan lahat yan na ginawa mo in 5 years? Sasabihin ko, it's going to take another 5 years para mabaliktad mo lahat yung symptoms na yan. Yun sinasabi ni Ma'am Julie Esteban na parang
yung mga kamay niya, manhid at parang neurodermatitis yun. Parang tinutusok-tusok yung kanyang ano. O kasi hindi na maganda yung function ng yung neurologic system niya, yung nerves niya apektado na eh. Ganon. So, para ma-correct din yan, kailangan talaga i-normalize yung blood sugar for a long period of time. So, long period. Inom ka ng anti-diabetic preparations for a long time. Araw-araw, hindi buwan, taon yan eh. So, with proper diet, proper exercise, and less stress, yan, lahat yan ang management ng diabetes, okay? Itong mga celebrity, sample, si Gary Valenciano, disiplinado yan eh, alam niya. Normal life naman siya, di ba? So, yung mga complications niya, very minimal. Tingnan niyo, marami tayong celebrities na diabetic. Pero if you're a disciplined person, you can live with diabetes. Ang problema nga, sarap kumain. yun. Marami tayong pasyente ganon. Bumalik na sa normal, gumaling na, nabuhay, nagkaroon ng ayos na, tinigil uli na ikarma, bumalik sa dating bisyo. Yun. Hospital uli, balik lang naman sa ikarma. So ito, it boils down sa lifestyle ito, Doc? Lifestyle, ganon. Kung disiplinadong tao na meron kang chronic disease na katulad ng diabetes, kailangan maging discipline ka sa lifestyle mo. Yun. Lahat in moderation, okay? Lahat in moderation lang naman yan eh. Yung diet mo, yung exercise mo, yung stress mo. Alam mo, hindi mo wala ang stress sa buhay natin, pero alam mo ng stress yan eh. I-manage mo na lang. Imbis na yung didibdibin mo. Bitawan mo na. May stress ka. May stress ka lang. Yung problema, wag mo nang problemahin. Pabayaan mong magka-problema siya. Malaki utang mo, pabayaran mo na sa kumpare mo. Okay, good morning kay Dr. Mila de Vera Carino at kay Dr. Malu Fernandez, kay Sarlo Gonzales, Romy Sabala, si J.M. Balesteros, si Jolene Antipulo, si Cristina Ocampo, si Ma'am Jinky Alagadan, and happy birthday, advance happy birthday kay Sir Paul Alagadan, si Jane Magsano, Miriam Bulataw, Armando Segundo, si Mang Ben Hobillanos, si Ronnie Sebastian, at Carlito Bandong and Dio Valdez. Wala na po tayong sapat na oras. Isa na namang makabuluhang araw ng Sabado at marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano kung paano po natin ingatan ang ating sarili, kasama na po ang ikarma. Dr. Glenn? Yes, well, ito na naman. Sana naman lahat kayo nakinig dito, lahat kayo matututo at apply nyo naman na pinag-usapan natin para magandang yung kalusugan ninyo. At sana naman lahat kayo safe over this weekend na meron tayong darating na bagyo. Stay safe. Kung hindi kailangan lumabas, sa bahay na lang kayo, pero mag-exercise naman kayo. Yes. Kung sakaling meron kayong mga tinatawag na medicine kit, isama nyo na po yung ikarma dyan. Correct. Para mas mura na malakas pa ang inyong immune system. Kasama natin sa technical side, Ka Edwin Inong, sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.